Huwag niyong gaguhin. Huwag ninyong gawa ng istorya. Hindi ito magpapabayad. Ito pong tao na ito galing sa pamilya ng mga mayayamang angkan na nag-decide na alalayan si PRRD sa kanyang buhay hanggang kaduluduluhan. Doon sa mga humuhusga dito sa tao na ito, huwag niyong idamay ito. Dahil pag ito idinamay nyo, ako makakalaban ninyo. Sinasabi ko sa inyo. Dahil ito, tao mismo ni PRRD. Pag kinalaban nyo ito, para nyo na rin sinasaktan at sinasaksak si PRRD. Tandaan nyo yan. Wala nang tatapat at magmamahal ng tunay, the unconditional love, kung hindi itong tao na ito, kay PRRD. Sinasabi mo, hindi mo gusto. Alam mo, kung hindi mo gusto ang isang bagay, hindi mo dapat ginawa. Hindi kita pinilit, hindi ka namin pinilit para sumayaw ka kasama namin. Pero ipinakita mo sa viewers mo, sa followers mo, dahil takot ka ma-unfollow. Takot ka ma-unfollow ng followers ni Maharlika at ni Harry Roque. Kaya hinila mo kami, kunwari, sayaw-sayaw kang bangag-bangag. So parang sinasabi ni Maharlika dito, manggagamit si Alvin. Abay, mana ba ito kay Aimee? Huwag natin. Mana kaya si Alvin kay Aimee? Parang gano'n na sinasabi ni Maharlika. For jutang dyan ng viewers, you are for views and for followers. So stop the BS na kasinungalingan. Ay, grabe. Ano yung BS? Bullshocks. Ako dyan, nasa katunayan. Naku po, ilang beses ako naiipit sa mga awayan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Lalo na nung panahon ni Mocha. Nung panahon kasi ni Mocha, mahirap kasi government official siya, tapos ako yung kanyang COS. Ay, ang hirap. Kasi siyempre hindi ka pwedeng pumanig. Kailangan mong pakinggan ng parehong, alam mo yon, yung bangayan ng mga Duterte supporter. May ganyan kasi talaga na mga OFW. Hindi lang po yan sa Europa. Kung saan-saan po yan. Meron sa Middle East, meron sa Japan, meron sa Hong Kong, at kung saan-saang bangayan. Kaya sanay na po ako sa ganyan. Istorya ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Hindi ko nga alam minsan talaga. Siguro medyo, kasi hindi naman to sa medyo boring din po kasi sa ibang bansa eh. Kaya tuloy, ang sarap na lang makipagbangayan eh. Siguro ganon eh. Diba? Ay, alam mo naman mga Pilipino, kung ang mga, ito, kung yung mga nasa ibang bansa, may makikita kang Koreatown. Ganyan, ya? Mga Chinatown, ganyan. Sa ibang bansa, pag sa Pilipinas, merong Chismisan Town. Yung siraan na siraan, yung magkakasama mga Pilipino. Kunwari pa kayo, di nyo alam yan, ha? Ang OFW, alam nyo yan. Kaya nga sa Japan, may written rule ang mga ilang Pilipino nating mga kaibigan doon eh. Do not talk about yourself. Do not talk about your work. Bakit? Pag chichismisan ka. Yan, totoo yan. Meron ako, shoutout sa mga kaibigan natin sa Japan ha, na matitikas dyan. Ganyan, ayaw nilang paalam ko anong status nila. Ayaw nilang paalam ko anong nangyari, paano sila napunta sa bansa na yun. Kasi, alam mo naman, bulong buhay. Alam mo siya nyo, kaya alam mo dapat dito. Kasi, kanya-kanyang chismisan yan eh. Sus, Ginoo. Sanay na po tayo dyan. Kaya nga, alam nyo, mga kababayan, nung pinanood ko to, sabi ko kagad, una, gusto kong tanungin. Kaya nag-status po ako. Nag-status po ako na totoo ba, Mr. Alvin, na pinagbawalan mo daw si Maharlika at si Maharlika na na banata ng mga Marcos. Kaya yun kasi yun ang isa sa mga akusasyon ni Maharlika. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, unang-una sa lahat, bakit po natin ito pinag-uusapan? Ito po ba ay may kinaugnayan sa ating bayan? Ito po ba ay makakatulong sa atin bilang isang Pilipino? Ako po, naniniwala po ako, opo. Dapat kasi magkaroon talaga tayo ng iisang boses laban sa mga umuusig sa mga Duterte at sa gobyernong
abusado. Kailangan meron tayong isang boses laban doon. Kaya nga kami po, mismong ang mga banateros, kung maalala ninyo, meron din kami mga binanatang mga vlogger na ngayon ay kasama na po namin sa SMNI. Bakit po? Kasi yung kanilang mga hindi nagawang tama sa pananaw namin ay amin na pong inisinasan tabi. Nasabi na namin kung ano yung aming disagreement with these people, pero inisantabi na namin po yun. Mas mabuting nang magsama-sama sa isang labanan. Kasi we need each other for fighting para po sa ating Pangulong Duterte. Pero mahalaga din po nating maunawaan, kaya ako ito pag-uusapan, para itatama ko lamang po yung mga maling konsepto pagdating dito. Una, kaya po nagbabangayan ng mga yan dahil wala pong kumukumpas, wala pong nagbabayad, kaya siguro po may kanya-kanya silang pananaw. And that is healthy. Kasi pag walang bangayan, ibig sabihin po, meron silang leader na nagbabayad at nag-uutos sa kanila. So, dito sa pagkakataon na ito, wala dahil nag-aaway po sila. Magkaiba po ang kanilang pananaw. Una yon. Pangalawa, pag-uusapan natin ito, hindi dahil meron tayong papanigan. Ipipresenta ko po sa inyo ang mga ebidensyang nalakap na nakuha ko at akin po itong ipapakita sa inyo. Akin din po itong ikikwento sa inyo dahil yung mismong involved doon na tao, personal na tao ng mga Duterte ay akin na pong na-confirm kung ano ang tunay na nangyari. So liliwanagin ko po. Etong mga impormasyon na nakuha ko ay hindi po chismis, una sa lahat. Etong impormasyon na nakuha natin ay hindi po ito gawa-gawa. Ito po ay nakuha po mismo natin sa mga tao ng mga Duterte. Hindi ko po papangalanan dahil itong tao na ito, napaka-low-key po nitong tao na ito. At ako po, 100%, hindi lang 100, 1,000%. May tiwala sa tao na ito. Bakit? Si Pangulong Duterte mismo may tiwala sa tao na ito. Ipinagkakatiwala niya ang buong buhay niya sa tao na ito. Maging si VP Sara Duterte. Kaya 100% akong etong tao na ito, bago pa nagkiklaim ang sino mang hinayupak na Duterte supporter, ito hindi lang po ito Duterte supporter. Pamilya ho ito ng Duterte. Malinaw po. At yan po ang ating ipapakita sa inyo ngayon. Hindi upang humusga ng kahit sino mang vlogger o kahit sino mang personalidad. Ngunit gusto ko lamang po ipakita sa inyo ito at para once and for all after this video, magtapos na po itong issue na ito. Sana lang. Ayun ang aking panalangin at pakiusap sa mga Duterte supporter, especially sa mga tao sa The Hague na sumusuporta sa ating Pangulo. Ito po muna ang ating ipi-play ay yung kwento ni Maharlika at mamaya naman po yung kwento po nung Alvin. Okay? Pero dito po muna tayo kay Maharlika. Okay? Para naman maipakita ko sa inyo both sides at kayo na lamang po ang humusga. Pero bago ko po i-play yan, hindi po kayo obligado, tulad ko, hindi rin po akong obligado na pumanig sa kahit sino mang tao. Hindi natin kailangan pumanig, hindi natin kailangan awayin yung isa. Walang ganun. Ipinapakita ko lang ho ito para ipakita sa inyo kung ano yung nangyayari at para mag-isip tayo ng matured na paraan sa mga issue na ito. Okay? Former congressman ka. Matalino kang abogado, hindi ka dapat nagpapaapekto or hindi naman siya naapektuhan actually. Nagpapatol dito sa mga newbie na akala mo pag-aari nila ang dahig. Kayo, mga jutang genimes kayo, okay? Ang jutang genimes na word deserve ninyo. Yan po si Alvin Chipmunk, niloloko kayo. Okay? Ito, umpisa natin Alvin, pangalanan na kita. Nako po.
Second day ko sa Dahig, pumunta ka sa bahay ni Spokes. Ano ang sabi mo? 'Di ba? Plastic ka. Okay? Sinungaling ka sa pinakasinungaling. Ang sabi mo, "Hi, Miss Marlica, magsasalita po ba kayo sa event?" Okay, nasa table po kami, nagkakape, kasama ko yung mga friends ko. Okay, nandun si Grace, I'm not sure, ando doon yung, I'm not sure kung nandoon siya, basta kami. Okay, hindi ko lang may mention and I'm not sure kasi kung nandoon siya or what. Dahil marami kasing labas-pasok sa bahay ni Spokes. Ang sabi mo sa akin, Chipmunk, okay, Miss Marlica, magsasalita ka ba? Ang sabi ko sa'yo, ako okay lang ako kahit magsalita ako o hindi. So nung sinabi niya yun sa akin, ang understanding ko is hindi ako included sa program. 'Di ba? Hindi ka naman tanga, no? Para hindi mo malaman. I'm not that stupid like you, mga chipmunks. Di sabi ko, dahil una-una hindi ko to event. Hindi naman ako pumunta dito para magbida-bidahan. I'm here for the Dutertes, for the Filipino people, and for Attorney Harry Roque. Then, sabi niya, sige, ilagay na lang, sabi niya ganun. Ay, hindi, sabi niya pala, una po kayong magsasalita. Okay, may text siya sa akin. Teka, babasahin ko lang ha. Saan ba siya nag-text sa akin? Facebook ba? Kaya lang nakalib tayo sa sa YouTube. So, hindi ko mas makuha yung mensahe. Ang sabi mo sa akin, Chipmunk, sige, Miss Marlica, mauna kang magsalita. Nagluluto po si Spokes Harry Roque sa kitchen niya during that time na pumunta siya. Kasi si Spokes very busy. So, pinuntahan ko si Spokes. Sabi ko, Spokes, ikaw na unang magsalita sa program. Tapos sabi niya, ha, ikaw na. So parang, bakit sinabi ko kay Spokes na siya dapat ang unang magsalita? Ay, sorry, may na-miss akong point. Pasensya na, kulang ako sa tulog pala. Ito pala, babalikan ko yung sinabi niya na, Miss Marlica, ikaw ang unang magsasalta. Pero, sana sana po, hindi, bawal po yung bangag-bangag at atakihin si Amy Marcos. Yan ang sinabi mo, jutang ginina ka. Okay? I-recap ko lang dahil baka may makalimutan akong information. Sabi niya, Miss Marlica, ikaw ang unang magsalita pero hindi pwedeng atakihin si Amy at hindi pwede yung bangag-bangag kasi birthday ni Inday Sara. Okay, fine. Hindi ako nag-react. Pero in my heart, sabi ko, may nagko-control, may kumukumpas. Pero never ever kong sinabi kay Spokes Harry Roque. So, dito, yung ganitong sinasabi ni Alvin, according to Maharlika, ay medyo tumaas ang aking kilay. Parang sabi ko, kung totoo ito, abay sabit. Okay? Kasi dalawang bagay lang ang maaaring pwedeng magkaroon ng restriction. One, pag sinabi ng gobyerno nung lugar na yon. Halimbawa, nung kami po ay nasa Hong Kong, yung nag-speech po si Pangulong Duterte, si Sara Duterte at yung mga yung mga tumatakbong senador, kabilin-bilinan ng Hong Kong government dahil sa kanilang patakaran, I don't know, kanilang batas, hindi pwedeng mangampanya. Hindi pwedeng to talk about politics. Kaya nga ang ginawa nun, pasasalamat. Okay? And it was somehow under the church event ng KOJC. So more or less pasasalamat po talaga, not political. So nandun lamang yung pwedeng magsabi na bawal magganyan. Pangalawa, kung sinasabi rin ng gobyerno ng lugar na yon na bawal ang nagmumura o kaya ang malakas na music. Ayan, pwede kung ganon. Kaya lang, according to Maharlika, sinasabi ni Maharlika dito na kaya daw bawal o kaya hindi siya pwedeng bumanat ay dahil daw nandun si Amy at birthday ni BP Sara Duterte. So ibig sabihin, legally, walang galing sa gobyerno ng Netherlands. At the same time, kung susunod man si Maharlika, it is because courtesy niya kay BP Sara Duterte. Okay? So, ganoon. At
mukhang gano'n naman po ang ginawa ni Maharlika. Sumunod siya, kaya lang, ituloy natin ang kwento niya. Yung sinabi ni Chipmunk sa akin. Kasi hindi naman ako gumagawa ng eksena. Kaya nung nasa kitchen si Spokes, sabi ko, Spokes, ikaw na ang unang magsalita. Bakit ko sinasabi kay Spokes na siya ang unang magsalita? Kasi pakikinggan ko yung speech ni Spokes na kung siya ay maglitanya ng bangag-bangag or against sa mga bangag, I will follow. 'Di ba? Aba, magsasalita din ako. Bakit si Spokes nagsasalita? Yun po yung totoong kwento. O, eto na. Then, I think kinabukasan na ba yung event ni birthday ni Inday? 'Di ba kinabukasan na? So, nag-event na. Eto na nga. Nag-event na mga kababayan. So, may mga nagsalita bago sa akin kasi hindi kami on time dumating. Nung nagsalita na ako sa stage, okay? Kung pansinin ninyo, balikan nyo po ang speech ko, napakasimple. Greetings at pasasalamat sa taong bayan. Walang rant ng about bangag-bangag, about kay Amy Marcos, dahil nagpakita po tayo ng respeto sa birthday celebrant. At una, nagpakita tayo ng respeto sa mga organizers dahil hindi ko po event yon. So naintindihan ko, kailangan ko sumunod sa rules. Okay? So wala nang issue. That part, good job si Maharlika dyan. Kung talagang sinunod niya yon, aba, dapat credit natin sa kanya yan. Yun sa akin, nagsalita na ako, pasalamat, hanggang sa si Spokes, Harry Roque na ang nagsalita. Okay? Nung nagsalita, bago magsalita si Spokes Harry, sabi niya sa akin, halika Maharlika, magbabangag-bangag tayo. Kakanta kami ng bangag-bangag. Ang sabi ko kay Spokes, ha? Kahit i-review niyo po yung video, ha? Sabi ko, wag na Spokes. Pero hindi alam ni Spokes Roque na sinabihan ako ni Chipmunk na hindi pwedeng kalabanin ang mga Marcos at hindi pwedeng magbangag-bangag. Ganun po ako magbigay ng respeto sa event na hindi ko event. Sabi nga ni Spokes sa akin, ha? Sabi niya parang nagtataka si Harry Roque, si Spokes Harry, bakit ayaw kong samahan sa stage para magbangag-bangag? O kumanta ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Hindi ka na, ngayon ka pa ba parang sabi nga ni Spokes, ano ka ba nilalagnat? Bakit ayaw mong sumayaw dun sa stage? So syempre, sinabayan ko si Spokes. Yun na nga po yun, mga kababayan, na nagbangag-bangag kami. Nyo, na witness nyo, na itong mga jutang gini ng mga newbies na akala mo pag-aari ang dahig, sinupress na kami. Ganyan. So ngayon, pinaami ko nga itong mga, marami kasi, alam mo mga kababayan, isang upuan to dapat, pero I don't know kung magbablog pa about this, kaya ang ganda-ganda kasi ng view ng Zurich, ini-enjoy ko habang nagrarant ako. Okay, here's the thing. Nung nakita nyo na ito sa video, nakita nyo naman yun kung paano kami ikat. So premeditated po ang pagpagigil sa amin, kami lang, exclusive kami. Kaming dalawa lang talaga ni Spokes Harry. Bakit kamo? Si Kong Marcoleta nandoon, nagsalita din laban sa mga bangag. Although hindi ko napakinggan yung mga speech nilang lahat, I believe si Baste, lalo na si Baste, talagang inano niya yung mga Marcos. Ayaw niya na sa mga Marcos. 'Di ba? So, hindi ako makapag-react doon sa ibang mga nag-speech kasi hindi ko talaga narinig. Mga kababayan, yan po ang katotohanan. Okay? So, nagigets ninyo. Parang pinopoint out dito na yung bangag-bangag, yun po yung pinigilan. At may lumabas pong video na yan, di ba? Yung may babaeng umi-ekis-ekis ng gano'n. Hindi ko nga alam. Siguro ba kayo umi-ekis yun? Baka naman ginagano lang yun. Kaya, baka siguro gumaganon lang yun. Hindi kaya? Hindi, joke po. Sabi na, may gumaganon-ganon daw, ekis. O, mamaya, pag-uusapan natin yan. Kung totoo ba na pinipigilan ng babae o hindi. So maraming mga volunteers na kinakausap namin dito na mga nagsusumbong sa amin. Ang dami, sobrang daming chika boom boom dahil sa mga taong ito na akala nila sila yung bukod dangi na gumawa ng mga effort
para magpakita ng support kay PRRD. Binastos nyo. Mga yawa mo. Tanan mo. Akala ninyo, kayo ang bida-bidahan dito. Alam ko kung sino ang inyong mga katsikahan. Nako. Alam ko kung sino ang naguutos sa inyo. Nako. Diba? Kaya nga tinatanong ko, hindi ko kayo inaakusahan na binayaran kayo. Nagtatanong ako, dahil ba sa 3 lechon? O Nako. sino ang bumili ng lechon? Nabigyan ba kayo ng tip ni Amy Marcos? O kung Nako. sino pa man? Yun lang ang tanong ko. Hindi ko sinabing nakatanggap kayo. Tanungin nyo, nakatanggap ba kayo? Di kung hindi, let the people, decide kung maniniwala sila. Nako Yan po, patay. Okay? Ano pa bang matatandaan ko sa mga eksena? Dun sa... Niisip ko po kasi gusto kong maging patas. Ayoko po kasing tandaan natin Ako po madali po akong magpatawad Parang dito, tinatanong ni Maharlika kung sila ba ay nabayaran o hindi. Okay? Kasi bakit daw pinatitigil? Mamaya, establish muna natin kung talaga bang pinatitigil o hindi. Pero, gayon pa man, meron ng hint na sinasabi si Maharlika na tila parang sila lang ang tinarget at sila lang po ang para bang dahil ba binigyan ng lechon at saka tip. Okay, tingnan natin. Tuloy natin yung sinasabi ni Maharlika. Event na yon. So yan ang katotohanan. Huwag po kayong magpapaniwala sa mga kasinungalingan pa, victim effect kayo. Chipmunk, ikaw Alvin Chipmunk, sinungaling ka. Then pumunta, ayun, nung nag-vlog pala ako, pumunta kami doon ni Spoke sa I will get gas, di ba? May coffee ba? Here's my car, darling. No. Hindi, okay yun. Ito na. Yun palang gas. Sige, no, we'll take care of it. Don't worry about it. Okay. Ako na. Pahingin kape pampataas ng amat. Ako na. So, anyway, ano ba? So, pumunta tayo Spoke sa Duterte Street, right? Yan. So, nung afternoon ng mga nag-vlog ako, I'm trying to recall yung mga nangyayari. Latte ako palangga kung may available, Yes, please. I love sugar. So, ngayon, mga kababayan, bear with me ang lamig sa Switzerland. Dali lang. Kunin ko lang yung salamin. Palangga, halika. Palangga, magkapi kayo. Okay, ngayon mga kababayan, ikaw Alvin Chipmunk, nando doon, inaabangan natin. Sino ba darating noon? Basta may darating. Hindi ko lang si Inday pa. Basta, I cannot recall dahil sa sobrang wala akong tulog masyado. Pero, tinatry ko i-recall yung mga pangyayari. Yun yung time na binabash ka. Di ba, Chipmunk? Binabash ka ng mga DDS supporters, ng mga supporters ng bayan all over the world. Anong ginawa mo? Hinila mo kami ni Harry Roque, Attorney Harry Roque at saka ako. Miss Maharlika, parang ito yung context. So, once and for all, daw po kasi sinasabi, galit, magkaaway tayo or something parang ganun. Magsayaw po tayo ng bangag-bangag. Sumabay ka sa amin ng bangag-bangag, di ba? In-approach ka ba namin na, oy, Chipmunk, sumabay ka sa amin. Magbangag-bangag tayo, ganito, ganyan. Pinilit ka ba namin? Jutang ginina? Yung awayan pala nila yung pagsayaw ng bangag. Hindi. Biro lang. Marami na naman mga sensitive dyan, magagalit na naman sa akin. Sabi nila, ano mo yan? Easy. Ulitin ko. Wala po akong kinakampihan dito. Wala po akong pakialam sa kanila. Dinidiscuss natin ito kasi merong tinatamaang isa na sigurado kung hindi dapat tamaan. Okay? Tuloy natin. Pilit ka ba namin na kasi ang sinasabi mo na hindi ko kasi napanood yung vlog, basta ito daw yung konteksto na hindi siya nag-agree sa ginagawa namin ni Spokes, yung aming bangag-bangag ngiwi-ngiwi. Jutang ginina, pinilit ka ba namin na sumayaw ka together? 'Di ba? Wala po kaming gano'n, nakita nyo sa live.
in-approach mo ko. In-approach mo si Harry para ipakita sa mga DDS, sa mga supporter ng bayan na we're okay. Pwede na nga kitang pahiyain doon na plastic ka eh. Hindi ko nga sinabi sa mga kababayan, mga palangga, hindi ko sinabi sa inyo na before the event, sinabihan niya ako na hindi ako pwede magbangag-bangag at hindi ako pwede magsalita laban sa mga Marcos. Dahil sabi ko nga, I will respect sila kasi nag-organize noon. Pinahiya ba kita? Okay, tutodo na natin yung kwento. Okay, may mga witness tayo doon. Ang daming nagreklamo sa akin. Ako ayoko mag-epal-epal dito. Sa dami ng eksena ko sa buhay, ayoko mag-epal-epal, ayoko mag-organize ng event. So yun nga mga kababayan, nagbangag-bangag. Tapos sinasabi mo hindi mo gusto. Alam mo, kung hindi mo gusto ang isang bagay, hindi mo dapat ginawa. Hindi kita pinilit, hindi ka namin pinilit para sumayaw ka kasama namin. Pero ipinakita mo sa viewers mo, sa followers mo dahil takot ka ma-unfollow. Takot ka ma-unfollow ng followers ni Maharlika at ni Harry Roque. Kaya hinila mo kami, kunwari, sayaw-sayaw kang bangag-bangag. So parang sinasabi ni Maharlika dito, manggagamit si Alvin. Abay, mana ba ito kay Aimee? Natin. Mana kaya si Alvin kay Aimee? Parang gano'n na sinasabi ni Maharlika. For jutang ng viewers, you are for views and for followers. So stop the BS na kasinungalingan. Ay, grabe. Ano yung BS? Bullshocks. Kaya nga ang tanong ko sa'yo, Duterte ka ba? Or Marcos ka ba? O Bisaya ka? Oh. Okay, anong kinaugnayan ng Bisaya doon sa Duterte Marcos? Walang ganun ha? Ako, I totally disagree. Ako, hindi po ako Bisaya. Hindi po ako Ilocano. Ako po ay Japanese. Biro lang. Biro lang po. Gago! Nangarap. Biro lang. Binibiro ko lang kayo ha. Huwag kayo magagalit. Pinapalight lang po natin ang sitwasyon. Sa panahon ngayon, marami talagang traidor. Nako. Anong ginawa mo? Inaayos ko kayo. Nag-agree ka na makikipag-meet up ka sa ibang... Kasi prior to, nung pagdating ko dito palangga, nag-aaway-away na sila. Guys, hindi ko kilala yung mga organizers. Alam nyo, sa dami ng mga palangga na nag-approach sa akin, hindi ko po matatandaan lahat ng pangalan ninyo. So inayos namin. Pero bago ko gusto nyo na baka magkomento ng seryoso? Pakinggan muna natin. Paayusin sila na mag-meeting yung away-away nila, inayos na sila ni Spokes. Sabi ko, Spokes, kawawa naman. Sabi ko, nakikipaglaban tayo ng isa. Ano ba yung pinag-aawayan ng mga ito? Kasi wala akong idea sa away nila. Sabi ko, pwede ba once and for all, ayusin natin to para to kay Pangulong Duterte. Alvin, napakasinungaling mo. Nako? Pumunta ka doon, nag-meeting tayo, nagkumpul-kumpul tayo. I hope may nakakita doon. 'Di ba? Pinipilit ko kayo, ay hindi na pala pinipilit. Pinakikiusapan ko kayo na mag-ayos kayo. Mag-meeting tayo, sabi ko, Spokes, baka pwede pang dalawang meeting, mag-mediate tayo kasi hindi po pwede nag-aaway ang mga ito. Anyway, pare-pareho lang naman tayong ng pinaglalaban. So ngayon, mga kababayan, may mga papangalanan natin yung mga palangga doon. Nandun sila Jessica, ando si Makabayan nandito. Tapos yung kasama namin, ito si Makabayan, hindi ko naman siya kalala, na-meet ko lang siya doon sa sa event at magandang loob, dinadrive marami siya mga dinadrive, okay, na mga personalities, hindi lang kami. So mga palangga, ito yung chika. Okay, Chipmunk, wag mong lolokohin ang mga Duterte supporters at ang hindi ko lahat matanggap ang pambabastos nyo sa mga elderly, sa mga lalo na ang mga kababayan natin mga Bisaya dito sa The Hague. At itong mga palangga ko, whether they are anuman ang group nila, DDS, Maisog, kung anuman ang pangalan, they spend money, they spend their time, umaabsent sa trabaho para magpakita ng suporta kay Pangulong Duterte, hindi para sa inyo. Jutang Jinina. Ayoko na, ang gulo nyo.
Hindi, alam mo, ako kasi ayokong sumausaw doon sa mga issue na hindi ko naman dapat sausawan. Dahil yung sinasabi ni Maharlika na may awayan dyan, labas po ako doon, ang mga banateros, labas po ako. Kung anong gusto nyo mag-away po kayo. Problema nyo na ho yan kung gusto nyo mag-away. Matatanda na po kayo, kayo na lang po mag-away. Okay? Labas po kami dyan. Bilang supporter po ni Pangulong Duterte, meron lang akong napuna kasi aside po dito sa sinasabi ni Maharlika, meron pa silang isang sinisising na sinabi yun daw ang kumukumpas sa kanila at yun daw ang naguutos na yung wag banatan. Yun po ay tao ni Pangulong Duterte. Ayaw din po nun sa mga Marcos. Sigurado ko 200%. Ayaw ni Pangulong Duterte kay Marcos eh. So definitely itong tao niya, ayaw nito kay Marcos. Ayaw din ito kay Amy. Sigurado ko. In more than anyone else, mas magtitiwala ako sa tao na ito kaysa sa kahit sino mang ibang tao. Pag ako pumunta dyan, yan lang siguro yung pagkakatiwalaan ko. At yung mga taga-SMNI. Hindi ibig sabihin wala akong tiwala sa iba ha. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang sinasabi ko lang, ayaw ko kasing makisali sa gulo ng iba. Gulo nila yan eh. Pag ako sumausaw pa, well, baka lalo tayo magkagulo-gulo. So bakit ko dinidiscuss to? Kasi dinadamay na yung isa. Sino yung isa na yun? Yung tao ni PRRD. At sinasabi yun daw ang nag-utos na wag pabanatan ang mga Marcos o si Amy in particular. Walang ganong utos. Yung tao na yun ha, although, for your info lang po, sumagot na si Alvin. Okay? Yung entourism, ito po. Ang sabi niya, I would like to categorically deny that I asked some people not to bash the Marcoses. So, dinideny daw niya yan. Yun lang. Hindi ko na kailangan basahin yung iba. Yung iba kasi sariling paandar niya na yan eh. I mean, sarili niya na yan. Wala na ako diyang ano. Ang issue ko lang naman, kung totoo ba na sinabi ni Alvin na bawal banatan si Marcos o si Amy Marcos. Ang sabi ni Alvin, hindi totoo. Ang sabi ni Maharlika, totoo. Sinong paniniwalaan nyo? Bahala na po kayo. Iiwan ko na po sa inyo yon. Ako, may sarili akong paniniwala. Hindi ko na po sasabihin sa inyo para hindi ko kayo ma-influence. Kasi may base o mang basis ko to judge kung sino dito sa dalawang to ang paniniwalaan ko, parehong hindi ko kasi masasabi na sigurado ako na ang paniniwalaan ko si Alvin. First of all, hindi ko kilala si Alvin. Wala akong alam sa background niya. Si Maharlika ba dahil dati nagkaroon na siya ng issue sa akin na nagsinungaling siya sa akin? Paniniwalaan ko ba siya o hindi? Hindi ko pwedeng sabihin. Let's ilabas na natin to. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ko na paniniwalaan si Maharlika kasi nagsinungaling siya sa akin dati. Hindi ko pwedeng sabihin yon kasi hindi po ako yung jowang mahilig sa history. Alam niyo yung mga jowa nyo na historian? Yung, totoo. Mga babae kasi historian eh. Yung kasalanan mo 10 years ago, 15 years ago, pag nakabasag ka ng pinggan nung mag-asawa na kayo, uungkatin niya yung kasalanan mo 15 years ago. Hindi po ako ganun. So I judge dung mga nangyayari lang sa ngayon. So I cannot say, kasi nagsinungaling sa akin si Maharlika noon, maaari nagsinungaling sa uli ngayon. Hindi ko pwedeng sabihin yon, di ba? Sabi ko sa inyo, kaibigan ko si Kuya Ben. Sinong Kuya Ben? Hindi nyo kilala si Kuya Ben? Pag kayo nahaharap sa mga ganyang issue, kaibiganin nyo at kausapin nyo si Kuya Ben. Sino si Kuya Ben? Sandali. Ang init. Ayan. Kilala nyo kung sino si Kuya Ben? Si Kuya Ben. Corny nito. Si Kuya Ben ni Pit of the Doubt. So,
bigyan yung benefit of the doubt yung mga taong ako. I'm giving the benefit of the doubt kay Alvin. I'm giving the benefit of the doubt kay Maharlika. Kaya lang, yung pinagbibintangan na siya daw ang kumukumpas at siya daw ang naguutos na wag banata ng Marcos, yan ang focus ko ngayon. Bakit? Kasi may pinakita siya sa aking ebidensya at sinabi niya, Sir, wala akong inuutos. Kilala mo ako. Kilala mo ako, hindi ko pwedeng, hindi ako political na tao, hindi ako mapang-away dahil ako po ay, alam naman natin, tao ni PRRD. Tao ho ito ni PRRD. Ha? Iniwan ng iba ng lahat si PRRD kung iiwan siya. Etong taon to hindi siya iiwan. So itong taon na ito, paniniwalaan ko to kahit nakapikit. Paniniwalaan ko itong tao na ito. At sinasabi at inuhusgahan nga siya ng kung ano-ano, nini-name call siya. Ako sana, wag yun nang idamay ito. Yun lang ang pakiusap ko. Nakikiusap ako doon sa mga humuhusga dito sa tao na ito, wag niyong idamay ito. Dahil pag ito idinamay nyo, ako makakalaban ninyo. Sinasabi ko sa inyo. Dahil ito, tao mismo ni PRRD. Pag kinalaban nyo ito, para nyo na rin sinasaktan at sinasaksak si PRRD. Tandaan nyo yan. Wala nang tatapat at magmamahal ng tunay, the unconditional love, kung hindi itong tao na ito, kay PRRD. Huwag niyong gaguhin, huwag ninyong gawa ng istorya, hindi ito magpapabayad. Ito pong tao na ito, galing sa pamilya ng mga mayayamang angkan na nag-decide na alalayan si PRRD sa kanyang buhay hanggang kaduluduluhan. Kaya kung ito idadamay nyo, magkakayarian tayo talaga. Sabi ko sa inyo, magkakayarian tayo. I will put my name on this person. Kaya wag nyong idamay ito. I'm warning nyo kung sino man kayo. Kilala nyo kung sino kayo nandadamay sa tao na ito. Pag ako napunta dyan, sabi ko sa inyo, yayariin ko kayo. Maniwala kayo sa akin. Talagang tatalakan ko kayo. Huwag nyong idamay ito dahil itong tao na ito, wala pa kayo, hindi pa kayo nag-i-exist. Katabi na nito ni PRRD. Okay? Okay, papakita ko sa inyo ha. Ito yung sitwasyon noon na ang sabi lang talaga at pinatunayan sa akin, ganito ang nangyari. Habang si BP Sara Duterte, sumenyas sa tao na ito. Ito pong tao na ito, ang kanang kamay ni PRRD, at ngayon dahil nakakulong si PRRD, nag-assist siya kay BP Sara Duterte. Kasi nga, pamilya na ito ng mga Duterte. Ito po yung habang sumasayaw sila Maharlika sa labas, at si spokes, ito pong tao na ito ay sinenyasan ni BP Sara Duterte. Ito po yon, part na yon. Attorney Michael Pua. And then, okay lang yung sound, no? Okay. Ayan. Naingayan po si BP Sara Duterte kaya kinausap niya. Okay lang yung sound, ano? Pero siyempre, bilang Vice President at saka bilang ayaw naman niyang tablahin yung mga supporter, sinabi na lang niya na maayos. Hindi niya na sinabing, pwede bang pakihinaan yan? Lakas-lakas. Kasi parang may nagaganap na press con while sumasayaw si Harry Roque at saka si Maharlika sa labas. Attorney... Kaya pakinggan nyo yung tugtog, yun yung bangag, ngiwi, yan yun. Attorney Michael Pua. And then, okay lang yung sound, no? Ayan. Okay. Okay. So, ito po yung sa labas. Ito naman yung sitwasyon sa labas. Tatanggalin ko po yung music kasi baka mamaya ma-copyright po ako eh. Hindi ko po na-check kung ito ba ay may copyright o hindi. Ayan. Ayan po. Slow mo yan.
Nakita niyo yung babae nakaputi? Ayan po yung pinagbibintangan na kesyo siya daw ang dahilan na pinatatahimik. Ayan na, nakita niyo? Pinatatahimik daw at hindi daw pinagsasalita si Harry Roque at saka si Maharlika. Yan yung sabi nila. Ayan. Ayun. Yung nakaputi, nakikita nyo. Ayan. Ngayon, izinom ko at pinaning ko according doon sa video. Ipapakita ko ho ngayon sa inyo yung video na yan na mas malapit. Tingnan natin kung ano yung sinisenyas niya. Okay? Tingnan natin. Nagdi-dribble po siya. Hinahawakan niya yung tenga niya. Nag-thumbs up siya. Ano ibig sabihin? Interpretasyon. Hinaan, tumitingin-tingin siya sa loob. Kasi nga, may press con si BP Sara Duterte. Hinaan, yung sound. Tapos nung hininaan, sumenya siya ng okay na. Hindi, ayan, ipapakita ko sa inyo. In-slow mo ko pa yan eh. Ayan o. Okay na. Alright. Isa pa. Hinaan. Malakas yung sound. Okay na nung hininaan. Tumitingin siya sa kaliwa kasi nagpe-press con si BP Sara Duterte. Ops! Ipapakita tayo. Sino yung babaeng naka-sombrero na naka-t-shirt na green na medyo malusog? Kung maaalala ninyo, yan po yung nag-e-ekis-ekis. Okay? So, this is what really happened. Pinahinaan ni BP Sara Duterte yung music ni Spokes Harry at saka ni Maharlika dito sa taong nakaputi. Hindi ko na lang papangalanan kung sino yan. Yan po yung tao ng mga Duterte. Sabi, sinabi niya, hinaan yung music. Nung hininaan, sumenyas na okay na. Okay. Dito nagkaroon ng misunderstanding. Bakit? Etong babae, ang interpretasyon niya, siguro nataranta siya at siguro sa pagiging passionate niya at siya po ay excited, ang akala niya siguro pinapatigil yung music. That's why nag-ekis-ekis siya. Hindi ko alam kung nag-ekis-ekis o gusto niya sumabay. Pero nag-ekis-ekis siya. So, along the way, there were misinterpretation. So ano ibig sabihin? Neither of two parties ay may mali. Nagkaroon lang ng misinterpretation. Ano ibig ko sabihin? Kasi kung ikaw nga naman si Maharlika at saka si Roque, medyo na-offending po yun. Diba? Offending na patigilin ka na the mere fact na si Harry Roque ay may katungkulan naman. 'Di ba? At sabi nga ni Maharlika, bakit yung ibang mga nagsalita pwede? Okay? Again, you know why? Kasi nga, hindi yung issue yung banatan ang mga Marcos. Ang issue yung tunog, yung volume, dahil nakakaistorbo sa press con. To give the benefit of the doubt, baka na misinterpret lang ni Ma'am kusino man, si yung babae, si babaeng ekis na lang itawag natin. Kasi hindi ko alam yung pangalan niya. Pasensya na po madam I hope to meet you pero pasensya na. Siguro na misinterpret niya yung senyas nitong nakaputi. Na tao ni PRRD. Ulitin ko, tao niya yan. Yan nag-assist. Na-misinterpret niya siguro dahil sa kanyang passion, itong babaeng ekis, ay pinatigil niya yung music. Ayan. Kasi minsan may mga ganyan tao na talagang, alam mo yung maligalig lang, excited lang baga,
na alam mo yun, may VIP tayo, yun, excited ba? O sige, yung sinenyasan, tao to Tanda natin, kilala ho itong tao to, hindi ko na lang sasabihin sa inyo, pero kilalang tao yan. Sigurado ako alam niyo yan. Ayoko lang banggitin yung pangalan niya kasi nangako ako hindi ko babanggitin. Pero kilala niyo, siguro na-excite siya. Ay, naku, sinenyasan ako. Naku. Hindi niya siguro nakita yung pahinaan lang. Okay? Bakit ko nasabi uli yan? May isa pa. This time, hindi ako sure kung si Alvin ito, ha? Panoorin natin. Kita niyo yung sa dulo uli. Sa dulo kayo tumingin. Andun uli yung babaeng X. Nandun din yung nakaputi. Tumutugtog na yan, ha? Ano sinisenyas nung lalaki? Ito po ba si Alvin? Yan nakaitim? Ano sinasabi niya? Hinaan din. Okay? Paano ko ipapakita? I-zoom uli natin at sundan natin yung senyasa nila. Lahat. Andali, sandali lang. Baka copyright tayo dyan. Wait lang, ha? Ulitin natin, ha? Ayan. Play. Kita niyo yung babae. Yun ata, ha? Hindi ako sure. Pero yun ata si babaeng X. Nakikita nyo, nagsasayawan na ng bangag. Ayun nakaputi, yung kaninang sumenyas. Actually, mas nauna ata ito. Okay? Tapos, yung lalaki, kita niya, pinabababa niya rin yung music. I think this is Alvin. Baba yung music. Nakita niyo yung nakaputi, ano sinesenyas? Tingnan niyo yung nakaputi. Hinaan. Di ba? Hinaan. Siguro, after that, siguro malakas pa, kaya pumasok na itong part na ito. Na ayun. Hinaan nyo. Hinaan nyo. Malakas, hinaan nyo pa. Okay na. Biglang, lumapit si babaeng X. Siguro, ang intindi niya, nakita nyo, di ba? Si babaeng X. Hindi ko kasi sigurado kung sino si babaeng X dyan Pareho sila nung isa basta may lumapit. Okay? May lumapit at sinabing malamang na misinterpret niya na patigilin yung tugtugan. Ngayon, ano ba ang dalawang possibilities niyan? Ang dalawang possibilities niyan, nag-epal yung babae, si babaeng X, unang possibility. Or talagang na-misinterpret lang niya yung senyas nung nakaputi. But, for me, para sa akin, napakaliit na bagay naman yan. I mean, if they commit a mistake, I'm not saying they did. If they commit a mistake, Maharlika and Roque, can you just please forgive her? Number one. Kung yun lang ang mistake, ha? Kung yun lang ang mistake. But, kung ang real mistake is yung sinasabi ni Maharlika na bawal banata ng mga Marcos at si Amy, ibang usapan yun. Kahit ako, sabihan ng ganon, tatalakan kita. Hindi lang ganyan ang aabutin mo. Totoo, talagang tatalakan kita. Not only, baka on that spot, sa stage pa kita talakan. Babanatan talaga kita. Kaya lang, again, both of them are saying different things. Ibig sabihin, sinasabi ni Alvin, iba. Sabi niya, hindi daw. Sabi ni Maharlika, oo daw. So, paano tayo ngayon magja-judge? Napakahirap. Wala naman tayong ebidensya. Ang ayoko lang talaga yung pinagbintangan yung babae na kaputi. Ayan, pinagbintangan niya. Na sinabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. Ako nakikiusap. Hindi ko na kayo papangalanan kung sino man kayong nagsasabi ng masasakit na salita dito sa taon to. Kung sinasabihan nyo ng masakit ito,
si Pangulong Duterte ang sinasabihan nyo ng masakit. Dahil mahal na mahal ho ito ni Pangulong Duterte. Kapamilya ho na nila ito. Katiwala na ho nila ito ever since. So, please lang, itigil nyo ang pagdawit sa tao na ito. Okay? Wala nang iba pang sabihin na natin pinakamalapit sa mga Duterte kung hindi itong tao na ito. So please lang, alam nyo yan. Kilala nyo yan tao na yan. Lumalabas yan. At kahit... ayoko na lang magsalita. Itong tao na ito, sobrang inialay niyan ang buhay niya kay Pangulong Duterte. Kaya nga nung naandyan, ina-assist naman niya si VP Sara Duterte. Pwede ba yung mga paratang ninyo, kung sino man kayo, ihiwalay nyo itong tao na ito? Ako'y nakikiusap sa inyo. Pakiusap lang. Magbagayan kayo ni Alvin, wala akong problema. Problema nyo yan eh. Hindi, totoo, wala ko. Hindi ko kinakampihan si Alvin. Hindi ko kilala yan eh. Hindi ko alam ang karakas niyan kasi may nababasa ako na yumabang na daw yan kasi kesyo siya daw yung organizer nung una. Akin kasi walang ganun eh. Hindi ko maintindihan bakit pataasan ng ihi minsan. Sorry pasensya na, huwag kayo magagalit. Ako sino man ang tamaan nito, bato-bato sa langit, ang tamaan, bato. Hindi, ito walang, hindi, ako solid ako, Duterte. Noon pa ako, nauna ako sa'yo. Walang, hindi, ako, mula nung umpisa lang, ako na nandito. Ano ba? O di kayo na. O kayo na pareho. Wala nang ganun sana. Hindi yung so, ibig sabihin, I'm a less person because, hindi, di ba? I'm the less person because mas nauna kang Duterte supporter. I'm a less person because mas nauna kang nag-organize dito. Dapat walang ganun. Ito, pareho yan kasi kiniklaim ni Maharlika kanina sa speech niya, di ba? Na parang sinasabi niya na mas nauna siya o siya yung, hindi mas nauna yan, nakalimutan ko na yung exact term na ginamit niya. Para mga newbies daw ito. O di parang sinasabi niya, mas matagal na siya. Newbies daw sila Alvin. At sinasabi naman nila Alvin, through their followers na, huy, simula pa lang nang dinala si Pangulong Duterte, yan ang organizer, si Alvin. So anong ibig sabihin ninyo? Both parties. Huwag kayong magagalit Sabi ko nga sa inyo, tamaan nito sa puli. Anong sinasabi nyo sa isa't isa? Mas mataas kayo isa kasi mas matagal? Mas mataas yung isa? Sorry naman. Mas mataas yung isa dahil matagal na siyang organizer dyan? So paano naman kami? I mean, paano kaming mga ordinaryong Pilipinong pupunta lang dyan? Hindi, ordinaryong Pilipino lang tayo eh. So ibig sabihin mas mababang nila lang kami sa inyo? Ganun ba yun? Kung ngayon lang namin na-realize na okay pala si Pangulong Duterte, mga baguang supporter, ibig sabihin, mas may karapatan kayo kasi mas matagal na kayong supporter? Ganun ba usapan ngayon? Patagalan? Hindi, nagigets nyo. Ako nga po eh. Ayoko na lang magmayabang. Pero bago pa kayo lahat, nag-aalisan nga kayo, nag-barkos nga kayo eh. Tama mali. Kung meron man may karapatang magyabang, kaming mga hindi pumunta kay Marcos. Pero hindi naman namin sasabihin na, wala kayong karapatan ha. Kami lang ang may karapatan dyan sa dahig. Kutusan ko kayo eh. Walang ganyan dapat. Nagigets nyo ba? Walang ganyan dapat mga kababayan. Pare-pareho tayo ng kalalagayan sa buhay. Sumusuporta tayo dahil naniniwala tayo na si Pangulong Duterte ginawa nila ng injustice. Naniniwala tayo sa ginawa ni Pangulong Duterte sa bayan natin ay napakabuti nga naman. Kaya dapat, doon tayo sa kabutihan. Hindi, mas nauna ako. Hindi, mas nauna ako. Sino ba nauna? Yung itlog, yung manok? Ay, manok. Hindi, walang itlog, walang manok. Ay, wala rin manging manok kung walang itlog. Sino ba? Ano ba? Pataasan ba to ng ego? Pwede ho ba? Ako, ito lang sana naman po medyo ibaba natin yung ego natin. Sana lang, yung sa part na yun.
Ngayon, kung totoo man yung sinasabi ni Maharlika na talagang bawal banata ng mga Marcos, malalaman ko yan. Personal, pagdating ko dyan. Pag may sumita sa akin dyan, pag may sumita kay Dada dyan, na bawal banata ng mga Marcos, padadaganan ko kayo kay Dada. Pipitikin ko talaga mga itlog nyo. Subukan ninyo.